Ngayon naman ay meron tayo dito ng isang simpleng circuit na automatic na bumubukas yung ilaw kapag ito ay na-expose sa dilim. At automatic naman na namamatay kapag ito ay na-expose sa liwanag. At kung titingnan yung maigi yung circuit, mayroon dito ng isang components na siyang naging dahilan kung bakit yon nangyayari. At yung maliit na components na yan yung pag-uusapan natin ngayon. Yung maliit na components nito, ito yung tinatawag natin na LDR or Light Dependent Resistor. Ito rin ay mas kilala sa tawag na photoresistor na hango sa salitang photon at resistor. Ibig sabihin, ito ay isang resistor na nagbabago ng resistance based sa exposure niya sa liwanag. Kapag ito ay na-expose sa liwanag, yung resistance nito ay agarang bumabagsak. At kapag ito naman ay na-expose sa dilim, yung resistance naman ito ay agarang tumataas. At ganito naman ang schematic symbol ng isang LDR. So makikita nyo pa rin dito yung symbol ng isang resistor na naka-enclose sa isang circle na mayroong arrow na papasok. So isang indikasyon na yung components nito ay nagre-receive ng liwanag. Nagumpisa ang lahat sa isang electrical engineer na nagngangalang Wilbur Smith. Well, hindi naman siya yung literal na naka-imbento ng photoresistor or LDR. Pero dahil sa kanyang discovery ng photoconductivity ng selenium, siya yung naging stepping stone kung bakit na-develop at na-imbento ang photoresistor. Alam nyo kasi dahil sa malaking discovery na yun, doon din nagsulputan yung napakaraming variant ng photoconductive devices. At isa na nga doon yung photoresistor. Ang mga photoresistor ay maaaring gawa sa material na selenium, cadmium sulfate, thallium sulfide, lead sulfate at cadmium selenide. At base din sa chemical composition na yan, diyan din nagdedepende yung light sensitivity ng mga LDR. Kapag ang isang photoresistor or LDR ay gawa sa cadmium sulfate at cadmium selenide, ito ay ang mga photoresistor na sensitive sa ultraviolet light. At kapag ang isang photoresistor or LDR naman ay gawa sa isang lead sulfide, lead telluride at lead selenide, ito yung mga photoresistor na sensitive sa infrared light. At yung mga photoresistor na to, ito yung kadalasang ginagamit sa missile guidance, astronomical detection, infrared communication, scientific research, at maging sa industrial and agricultural production. Samantalang kapag ang isang photoresistor naman ay gawa sa selenium, silicon, germanium, at gallium arsenide, ito yung mga photoresistor na responsive at sensitive sa light radiation na visible sa paningin ng tao. At ito ay kadalasang ginagamit sa mga automatic street light, camera automatic exposure device, automatic solar tracking position, at marami pang iba. Ang mga photoresistor ay maaaring mahati sa two main category. Ito yung tinatawag natin na intrinsic photoresistor at extrinsic photoresistor. Kapag sinabi nating intrinsic photoresistor, ito yung mga uri ng photoresistor na gawa sa pure semiconductor material. At itong mga uri ng photoresistor na to ay hindi gaanong kasensitive in terms of light sensing. At hindi sila gamitin sa lahat ng application. At dahil dyan, pwede lang silang magamit sa mababang wavelength ranges. Samantalang ang mga extrinsic photoresistor naman, ito yung mga uri ng photoresistor na mas sensitive kumpara sa intrinsic photoresistor. At ito ay mas reliable gamitin sa mga real-world application dahil ang mga extrinsic photoresistor ay lubhang dinisenyo para sa mga matataas na wavelength ng liwanag kagaya ng infrared ranges. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang advantage at disadvantage ng isang photoresistor or LDR. So unahin muna natin ang advantage ng LDR. Una, bukod sa mura sila, madali din silang gamitin. Pangalawa, ang mga LDR ay mayroong mataas na sensitivity. Pangatlo, ang light to dark resistance ratio nito ay mataas. Ngayon naman ay pag-usapan naman natin ang disadvantage ng LDR or ng photoresistor. Una, ang mga LDR ay hindi gaanong mabilis ang response time kumpara sa ibang mga light sensor. Pangalawa, ang mga LDR ay mayroong mababang temperature stability. Pangatlo, mayroon ito ng hysteresis effect. Ngayon naman ay i-discuss ko sa inyo yung isa sa mga application ng LDR or photoresistor kung saan automatic nitong napapailaw ang isang LED kapag ito ay na-expose sa dilim at kusa namang namamatay
kapag na-expose sa liwanag. So kung titingnan yung maigi yung ating schematic diagram, yung LDR ay nakaseries sa isang variable resistor na nagpo-form bilang isang voltage divider. Samantalang yung variable resistor naman ay ginamit nang sa ganun para ma-adjust natin yung voltage out ng voltage divider. So kapag na-expose sa liwanag yung LDR, yung resistance nito ay magiging mababa. Dahilan din para maging mababa yung voltage out ng voltage divider. Pero kapag yung LDR ay na-expose sa dilim, yung resistance nito ay magiging mataas. Dahilan para tumaas din yung voltage out ng voltage divider, na siya namang dediretso sa isang current limiting resistor na 47 kiloohms na papasok naman sa base ng isang NPN transistor, na dahilan para magkaroon ng conductivity from collector to emitter. Kaya natin napapailaw yung LED. At kapag na-expose naman ulit yung LDR sa liwanag, magiging mababa ulit yung voltage out ng voltage divider. Dahilan para hindi matrigger yung base ng NPN transistor, kaya hindi natin napapailaw yung LED. So sana po ay meron kayong natutunan sa ating napakasimpleng video. Pwede po kayo mag-iwan ng comment or suggestion dyan sa ating comment section below. Huwag nyo rin pong kakalimutang i-hit ang like and subscribe. Pahit na rin po ako ng notification bell nang sa ganun ay maging updated po kayo sa ating mga future upload. Muli, ako po si Andrew Electronics na nagsasabing, stay humble and be creative. Maraming salamat.